kanin is life. Pero para sa ilan nating mga kababayan sa Pangasinan, sa Benguet at pati na sa Mindanao, burong kanin is lifer. Sa palengking ito sa Dagupan, Pangasinan, may binurong kanin na dekada-dekada nang sinasadya ng mga namamalengke. Ito ang binurburan ni Cecilia. Kasi may 3 piso, may 4 na piso, may 5 piso, may 20. Limang bisis, yung ganito, hanggang malinaw yung tubig. Para mas sumarap ang lulutuing binurburan, bawal na bawal daw mag-ingay at bawal na bawal din daw may sumilip habang siya'y nagluluto. Amay nanunung day, wala ag makanunung. Ya, agka makagawa binuburan. Gano'n antong sumanggawa, agka makagawa ag nabuong binuburan. Bago i-ferment ang isinaing na kanin, dapat malamig na raw ito. Inilatag niya muna ito sa mesa. At para mabilis lumamig, tinutukan niya ng electric fan. Kailangan nung iliwala yung bote ng bigas. Tsaka binudburan ng pinong bubor o yeast. Ilagay na sa palangga na may dahon, 24 oras sa luto na. Tinakpan ng dahon ng saging at sako. At inimbak sa bahagi ng kanilang bahay na hindi naaarawan. Namis na medyo maas. Kung kinain mo dyan, parang kumakain ng taho. Parang may lasang alak. Hindi naman ito nakakalasing. Ayaw nila, panis na daw kanin. Yung maasim na, parang medyo mapakla. Sa panlalako na daw pan 50 anyos ko la. 8 years ko nung titinda na, kaya kasama ko si mama ko. Nagturo si nanay ko nang nagawa ng binuburan. Sa pagbebenta ng binurburan, mag-isang itinaguyod ni Cecilia ang 11 niyang mga anak mula nung siya'y nabiyuda. 35 ko nun ang balo akin. Apabalo ko mun ira kapag graduate ko labat ira high school. Ang binurburan ni Cecilia, hindi lang daw panlaman tiyan, mainam din daw sa kalusugan. Yung binuburan na luto na, gamot sa ulcer, gamot sa acidic. Yung binuburan po, yun ang ginagamit namin sa mga bata para nailabas nila yung lumi nila. Ang fermented foods, maganda po sa ating digestive health since nakakatulong po ang good bacteria. Lalabanan po nito ang H. pylori which is nakakakos po ng ulcer. Nakakabalance po ito ng pH level and reduce ng inflammation ng ating digestive system. Bago pa man dumating ang mga Kastila, marunong nang magburo o mag-ferment ng pagkain ang ating mga ninuno. Hindi lang kasi nito napapasarap ang lasa, napapahaba rin nito ang tinatawag na shelf life o ang itatagal ng pagkain bago mabulok. Sa mga panahon na wala pa tayong tinatawag na refrigerator, kapag may mga oversupply ng mga bighas no, na ginagawa, kaysa matapon ito, kaysa masayang ito na mabulok ito pag ito ay nabasa, mas higit nila iniisip ang kinabukasan, no, lalo na ng kanilang komunidad. Dito naman sa kabundukan ng Sablan sa Benguet, may isang makaluma at sagradong paraan ng paggawa ng burong kanin na buhay pa rin sa kasalukuyang panahon. Ito ang kanin sa likod ng ipinagmamalaki nilang tapoy o rice wine at ang tawag nila rito, difug. Malagkit din ito, mamula-mula at may kakaibang aroma o amoy. Simula sa pulong bata kami, nakikita namin sa mga okasyon, pero ang talagang nagturo sa akin ay yung mismo yung aking biyanan. Ang paggawa ng difug, walang shortcut. Ang gamit nilang kanin, hindi white rice, kundi yung kulay itim. Piniprefer namin talaga yung Balatinaw kind of rice. Yung isang klase ng malagkit rice na karaniwan tinatanim dito sa highland noong araw. Kasi matingkad at saka kakaiba rin yung itsura.
Pagkatapos hugasan, isinaing ang bigas. Dapat half cook lang para hindi magkadikit-dikit pag lalagyan na natin ng bubod. Habang iniluluto ang bigas, inihanda na ang salaw o banga. Kailangan nating siguraduhin na malinis at saka tuyo yung ating lalagyan. Ang kanilang pang-ferment, bubod, isang natural yeast na gawa sa kanin, luya at damo. Dudurugin ito hanggang maging pino. Sa bilao na may dahon ng saging, doon mismo inilatag ang kanin. Ngayong malamig na ang ating kanin, saka natin ilalagay yung bubod. Ito po yung kawayan. Kailangan natin tong ilagay dito sa gitna ng ating salaw. Para pag sakaling magtubig ay dito lang pupunta sa loob at madali natin itong i-extract. Kung ang ibang binurong kanin, isang araw lang ang paghahanda, ang defog inaabot ng 1 buwan. Ang defog hindi nawawala sa hapag ng mga tiga-sablan, lalo na tuwing meron silang gagawing ritual katulad ng kiwa. Yun po yung pang-cleansing sa mga nag-attend ng burial. Pero hindi ito kinakain ng solo. Inihahalo nila ito sa iba nilang luto gaya ng pinikpikan para mas masarap daw. Parang mayroon siyang bitsin kahit wala. Wow, namis. Kailangan nating i-continue yan. Yun yung identity namin dito sa Cordillera. 63 anyos na sila Pisa, pero halos araw-araw pa rin niyang sinusuyod ang gubat sa Esperanza, Sultan Kudarat. Mangunguha kasi siya ng mga dahon na ipambabalot niya sa ginagawa niyang binurong kanin na kung tawagin, tapay. Hindi na ako maggagawa ng tapay kung wala dahon ng alam kasi yan magbango. Hindi man pwede kung hindi alam ang makabalot sa tapay. Matapos ang ilang minutong pagsuyod sa gubat, Mayroon doon oh. nakita na nila Pisa ang mga pakay niyang dahon na hugis puso. Ang mga puno nito nasa mula 4 hanggang 10 metro lang ang taas. Mahirap kunin ang dahon ng alam sa bundok. Pag nanguha ako ng dahon ng alam, dapat ganito kalaki, dapat hugis puso. Nung nakakolekta na siya ng sapat na dahon, umuwi na siya para magluto ng tapay. Nakakapagod. Iilan lang ang marunong magluto nito sa buong Esperanza. At sila Pisa na marahil ang pinakamatanda sa kanila. Sa paggawa ng tapay, una munang nagsaing sila Pisa ng 4 na kilong bigas. Nung naluto na ang kanin, hinayaan niya muna itong lumamig. At saka niya ito binudburan ng bubol o yeast. Ang kanin, sunod niyang ibinalot sa mga nakolektang dahon. Hindi natin kuriputan ang pagbenta natin. Ang mga gawa niyang tapay, isinuksok niya sa isang lalagyan. Tinakpan ulit ng dahon. Yan ang paraan na madali siyang mag-init. Yan. Tapos na. At inimbak sa isang malamig na sulok ng kanyang tahanan. Hahayaan niya itong magburo o mag-ferment sa loob ng 24 oras. Dati, tuwing Eid el-Fitr o huling araw ng Ramadan lang daw natitikman ang tapay nila Pisa. Yan ang pinakain sa mga tao pagkatapos magsimba. Simbolo ito ng kultura namin, mga Moro. Ay, mga
mga suke, bili na kayo ng tapay. Pero dahil sa pagmamahal sa kanilang tradisyon at para may ekstrang kita na rin, halos araw-araw niya na itong inilalako. Yung tapay, piborito ng mga tao sa umaga, ang partner niya, yung kapit ng nitib. Ay, papadayan. Mahirap, sir. Hindi ko naramdaman ang pagod ko dahil yan ang paraan ko, sir, na makapera. Sukran! Di ko katernanin niya ba, kapandagan ko ba niya? Tatapay. Tapos di ko katernanin niya kultura namin. Para sa ating mga Pinoy, kanin is life. Pero may ilan tayong mga kababayan na hindi kontento sa kanin lang. Dapat i-level up into binurong kanin para mas maging lifer. Lahat tayo gusto syempre sariwang seafood. Pero ang pamilyang ito, ang kanilang trip, yung fresh na fresh talaga. Ang mga lamang dagat kasi, nilalantakan nila straight from the sea. Ito mga maringa. Ang lalaking ito, ang kahuhuli lang niyang alimango sa bakawan. Binaklas na niya agad, kahit putikan pa. Sipit ako ng konti. Kilawin natin to. Ang sarap ito. Kahit ang buhay pang pugita, pinapak niya. Kahit kumakapit-kapit pa ang mga galamay nito sa kanyang mukha. Ang kanya namang kapatid at pamangkin, iniulam sa kanin. Ang kahuhuli lang nilang walo-walo. Habang ang nakababata nilang kapatid na babae, minukbang naman ang buhay pang hipon. Yummy o yucky? Maraming nagbabash na gano'n na baboy ka naman, ganito mo kumain. Nakakakilabot. Medyo nakakadiri. Hindi ligtas yun. Patok ngayon online ang pagbumukbang, hindi lang ng hilaw na isda, pero pati na ang buhay na alimangot hipon. Kapalit ng views at monetization, ligtas naman kaya? Ang pamilya mukbanger, taga Tangub City sa Misamis Occidental. Sina Rolito, Randy, Rechi, Romely at Riza na mga mangingisda at fish vendor noon, pero pare-pareho ng content creators ngayon. 5 nagko-content sa aming 7 magkakapatid. Ang pasimuno sa kanila, si Rechi. Nakikita ko po yung mga nagbablog na kumikita ng pira at nagbabakasakali lang po ako na ganun din. Sagana raw kasi sa Tangub City ang iba't ibang klase ng seafood. Kaya ang naisip niyang paandar, kainin ang mga ito ng hilaw o kilaw. Ang mga reaksyon ng mga tao, nandiri sa akin. Pero kinagat pa rin ito ng kanyang followers. May nag-request, kaya ko ba daw magkilaw ng mga exotic? Kahit ano sir, basta hindi lang mga kalason. Nariyang nilantakan niya ang bagong ahong pusit kahit napakakunat nito. Hindi rin nalapas. Sumubo ng mga nanlalaban pang pugita. Ang mga napulot niyang sea cucumber, hiniwa at nilantakan agad ni Rechi kahit pa meron pang dugo-dugo. Dahil sa kanyang mga pagmumukbang, nakilala siya bilang si Hoy Kilaw. Isang susuka. Ang pinaka-viral sa kanyang mga vlog, yung kumain siya ng buhay na alimango. Nag-viral yung video na yan kasi maraming nandidiri kasi kinain ko daw na maraming putik. Kinalaunan, kumita siya sa kanyang vlogs. Unang sahod ko po, 30 mil. Ang kakaibang food trip na ito ni Rechi, hindi raw noon masikmura ng kanyang misis na si Gemma, tindera ng isda. Nagalit ako sa kanya dahil ayaw kong gawin niya yon. Pero nung nagsimula na silang kumita, ang dating piga-video lang sa kanyang Mr. Aba, napasubo na rin. Ginaya ko rin ang asawa ko.
Kumaanig, kilawon, mamisis kilaw mga idol. Kani mga idol, kay Martin Labi ha. Ang iyo mas misis kilaw nga, kilawon na among kuha ron. Maroon ikuha na ko mga idol. Hindi rin ako nandidiri. Ang kinikita ngayon ng mag-asawa, hindi hamak na mas malaki sa kanilang kita sa pangingisda at pagbebenta ng isda. 15K po kada buwan, estimated na income ko sa aking pagbablog. Yung pinakamataas talaga yung 50K. 200,000 yung pinakamataas kong kita isang buwan. Hindi naman tuloy-tuloy yung sahod kasi may restrict po. Ito yung isa sa mga napundar ko, itong floating kubo. Kapatayo na po kami ng bahay. Nakapundar din po kami ng mga baklad. Yung 3 anak namin, lahat sila na pag-aaral namin, mas magandang mag-vlog kaysa maglako ng isda. Dahil dito, ang mga kapatid ni Retchie nagsipag-vlog na rin. Pagpansa ko idol. Si Retchie at ang kuya niyang si Randy nag-collab pa at lumantak ng mga bagong huling sugpo. Tara bro. Ang minukbang naman ng panganay nilang kapatid na si Rolito ang nahuli nilang walo-walo. Muna yung klaor mo, karoon mga kablog. Walo-walo. Vlog. Matapos sunggaban ni Rolito ang ulo ng ahas, iniabot niya ito sa kanyang anak para ito naman ang kumain. Dami. Amigo na ko, namatay na maron. Ngayon kaon ko sa gulwalo. Makadaot ko no kay og siya storya dia. Walo ko no ka adlaw, patay ko no sa ka gulwalo. Ako pong gi matikos malawas, wala po ina ko sa malawas. Kinain niyang walo-walo na yon. Hindi yun yung walo-walo na may lason. Yung kinain niya is the marine file snake, non-venomous po. It can still bite. May inherent danger pa rin yung pag kinain mo yan na hindi niluluto. Meron po siyang parasites. Pwedeng meron siyang bacterial contamination na pag kinain mo raw, syempre may ingest mo yun, toxins. Ang kapatid nilang si Riza, nahirapan namang kainin ang isdang ito. Dinula ko po. Hindi ko na po in-upload kasi hindi ko makakaya yung lasa niya. Pati na ang bayaw nilang si Michael na influence na rin. Na-influensyahan ako ng aking mga bayaw dahil sa nakita ko na nagkakapera sila. Ito ay delicacy sa ibang bansa. Ang kapatid naman nilang babae na si Romilly, pagkabaklas sa shell ng alimango, sinunggaban niya agad ito kahit gumagalaw pa ang mga paa. Pag hinuhuli kasi namin ang alimangot, hindi na siya masyadong malakas kasi parang nanghihina na. Kaya rin daw niyang makaubos ng isang dambuhalang tuna kahit umuulan pa. Pero may mga pagkakataon din daw na sumasakit ang kanyang sikmura. Sausaw suka. Dahil siguro sa hilaw at saka yung sa suka. Minsan parang ayaw ko na, natatakot din akong magkasakit. Hindi sapat ang suka sa pagpatay ng mga mikrobyo o parasito. Maaaring magkaroon ng salmonella, E. coli at gastrointestinal problems. Palagi ang pagtatae, pagbagsak ng immune system para dito mag-cause ng paralysis at cardiac arrest. Pagamat marami ang nandidiri at bumabatiko sa kanilang ginagawa. Para sa magkakapatid, malayong malayo raw kasi ang kinikita nila sa pagbablog kumpara sa dati nilang trabaho. Gaya na lang ni Romilly na dating cashier. Kadalasan po yung kasahod ko sa Maynila is 20, yung pinakamataas 50K, yung unang-unang sahod ko po talaga nun. Dahil sa kanyang content, si Romilly nakapagpundar na ng bangka, nakabili ng bagong gadgets at second-hand na motor. Dati ilang taon ako sa Maynila, wala naman akong napapala. Bagamat may kinakain naman talagang mga hilaw o yung mga kinilaw, may ibang kinakain ng mag-anak na sadyang napakadelikado. Fresh seafood has to be prepared properly talaga. Sea cucumbers can contain Vibrio cholera. It can contain heavy metal poisoning. Shellfish, crabs, specifically heavy metal poisoning since filter feeders yan. They filter out the water and naiiwan yung heavy metal sa loob. Even some forms of hepatitis. Malaking indication ito kahirapan sa buhay. Dahil sa condition natin ng scars, kung una, paghahanap ng trabaho,
Pangalawa, yung accessibility nito para sa mga tao. Dumadami ang kanilang viewers, but mas naapektuhan yung health nila. Maging responsible ka sa sarili mo. If gagawa kayo ng mga extreme na content, maglagay kayo kagad ng warning dahil maraming nanonood ng mga bata. Sa palaran po talaga yung pagkain namin. Para lang sa akin, yung makamit ko lang yung mga pangarap ko. Marami sa ating mga kababayan handang lunukin ang lahat. Makatikim lang ng kaunting ginhawa kahit pa napaka-peligroso. Mami! Yummy. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.